Ito na ang trending na cake daw. Diyos ko, ang ganda-ganda ng cake na to. Tinawag nila kabaong or ataol. Diyos ko talaga ang mga Pinoy. Deadman na sa mga bashers, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sinet up yung ating wedding cake na napakaganda. Dalawang ganitong DIY cake board, 10 by 20 ang size. And then, ang flavor ng ating cake ay vanilla chiffon cake with yema filling. So, apat na 12 by 16 pan ang ginawa natin. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang ating vanilla chiffon. Syempre, gumamit tayo dyan ng quality product. Mula noon hanggang ngayon, Pilmico flour pa rin ang gamit natin. So, apat na layers ang ating cake since ang size ng ating cake ay 6 by 6 by 32 inches. Ganito yung pagkakagawa ko, dalawang 16 inch yung ginawa natin and then pagdidikitin na lang natin yan sa venue. Kaya dapat i-make sure natin yung pagkakalagay natin ng cake sa board ay sakto sa kabilang side. So, ito nga at vanilla chiffon cake with yema filling and then naglalagay rin tayo ng manipis na whipped cream as filling din natin. So, ganito na magiging itsura niya kapag pinagdikit natin siya. O, diba? Sobrang haba na niya, hindi na siya kasya sa camera natin. Very simple, classic, and elegant lang yung design ng cake natin. So, maglalagay lang tayo ng edible wafer paper. So, nag-cut ako dito ng mga 25 pieces, pero sobra pa siya. Sobrang dami pa ng sobra ng 25 pieces na yun para sa buong cake na to. And then, ito yung mga flowers na nabili ko sa Trinoma, sa Landmark. Sobrang ganda ng quality, perfect na perfect para sa cake na to. And ito na nga siya, no, nalagay ko na sa cake. Ganyan ko na siya dinala sa venue. Venue is Antipolo, December 20, and biglang umulan ng napakalakas. Garden wedding sana sila pala, and bigla nga lang umulan, kaya ayun. Pagdating namin, sineset up pa lang dito, kasi dito na nga gaganapin yung ceremony sa loob. So here, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko siya sinet up. Actually, at first, ang plan ko ay magpa-customize ng plyboard para sa ganitong size ng cake. But then, si client mismo nagbigay sa atin ng idea na ganito nga daw gawin, pagdudugtungin na lang sa venue. Sinan siya sa ating video na ganito yung pagkakaset up ng cake. Which is for me, mas okay kasi nga, sa transportation, hindi siya sobrang haba, kaya madali lang siya i-handle. And then, as a baker, cake artist, I'm not sure, pero ako, pangarap ko rin talaga yung mga ganito magsiset up ka sa venue. Feeling pro ka na talaga, and then yung pride and experience sa paggawa nito, diba? Sobrang saya. Achievement unlocked talaga. So, ayan, syempre, inayos ko lang yung frosting. Gamit natin dyan ay ACC whipping cream na sobrang stable, kaya hindi makikita na talagang pinagdugtong lang yung cake. Tapos, syempre, ayusin din natin yung gitna dito sa part na to. Nalalagyan natin ng edible wafer paper and flowers para hindi nga halata. Syempre, hindi mawawala ang ating mga white draggies. And then, ang request ng ating bride is maraming candles. Ito naman yung bagong uso ngayon ng blow and kiss. So, magbo-blow yung bride and groom sa kabilang ends. And then, magmi-meet sila sa gitna to kiss. Yes, ganun na po ang bagong trend ngayon kahit sa ibang bansa. Ganito na ang bagong mga wedding cakes, slab cake ito at hindi ito kung ano man yung naiisip ninyo. Tapos isa pang nakakatawa sa mga bashers, itong paglalagay ko ng ribbon na logo ko ay napag-isipan pa nila ng something na memorable in loving memories daw. Ganyan, Diyos ko talaga. Bahala kayo dyan. Basta ito na ang ating napakagandang wedding cake. And alam niyo ba kung para kanino itong wedding cake na to? Para lang naman to sa food vlogger na si Bro Jason with 1 million followers. Sabi yung kilig ko nung sinabi ni Miss Jem na si Bro Jason pala yung kanyang fiancé. Follower talaga nila ako at talagang pinapanood ko yung mga vlogs niya. Kasi naman, di ba, sino ba hindi mapapasana all sa sarap na mga pagkain na niluluto para sa kanya. Ayun, thank you so much Miss Jem sa tiwala and thank you rin po sa feedback. Congratulations!